Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang ating minamahal na Tatay Digong. Ikumpara natin ang kanyang hatak o kanyang influence sa taong bayan noong hindi pa siya nakulong, noong open pa siyang magsalita, at ngayon nakakulong na siya. Halos hindi na natin marinig. Ano sa tingin nyo ang mas malakas ang kanyang hatak or impluensya? Noong malaya pa siya na nakakapagsalita o ngayon nga nakakulong na siya? Ano sa tingin nyo? Okay, bakit ko naisipang itapik ito? Si Sas Rogando Sasot, sobrang talino itong vlogger nito. Meron siyang post 6 hours ago. Ito ang kanyang post. Parang, nagtatanong, parang mas lalong lumakas ang hatak ni Digong sa tao nang hindi na siya makapagsalita. He's like the old man in your life na imbierna ka sa bunganga. Pero nung nawala, nalaman mong may kulang sa buhay mo. I'm sorry, medyo maging emotional na naman ako. Talagang na-open ang aking puso't isipan itong post ni Sas Sasot. Kasi nung una, pag magsalita si PRRD, di ba nagmumura? Kung minsan nakakawalang gana din yung mura niya. Kaya ngayon nakakamiss. Nagkaroon ako ng tatay na disiplinado. Pinapalo ako ng tatay ko. Ang gamitin niyang pamalo, belt eh. Disiplina talaga. Tapos, nung bata pa kami, ginigisang kami niya ng maaga, pinagtratrabaho. Kung minsan, nung bata pa ko, parang magre-rebelde ako dahil stricto ang tatay ko eh. Kaya lang later on, ngayon ko na lang na-realize na yung pagiging stricto ng tatay ko, ang laking tulong sa buhay ko ngayon. Kaya, makarelate ako kay Tatay Digong. Ganon siya, very strict, matapang. Kailang nagiging matapang siya dahil amahan siya ng milyon-milyong Pilipino eh. Kaya agree ako dito kay Sas Sasot. I don't know sa inyo kung anong say ninyo. Sasabi niya na para siyang matanda sa buhay natin, tatay ba o lolo na napaka-stricto. Malalakaw ang aking wife. Nagkaroon siya ng lolo na napaka-stricto. Kaya ngayon, ang wife ko, stricto din kasi namana niya sa kanyang lolo eh. Kaya yung pagiging stricto ng lolo niya, naging stricto din ang wife ko, napapakinabangan ng mga anak ko ngayon. Sa pamilya namin, ako yung mabait. Halos lahat ng gusto ng mga anak namin binibigay ko. Kaya hindi sila pwede sa kanilang commander. Yung wife ko, stricto. Kaya nakikita ko ngayon, ang laking tulong yung pagiging stricto ng aking wife sa aming mga anak. Kaya ganito rin yung nakikita ko kay Tatay Digong. To me, mas lalong lumakas ang hatak, ang influensya ni Tatay Digong na nakakulong na siya. Tingnan mo. Nung malaya pa siya, when was that? March 11 yung March 11 yung pag-aresto, pag-kidnap sa kanya. So bago siya na-aresto na kidnap, tingnan nyo ang ratings ni BP Sara. Mababa. Tingnan nyo ang performance ng mga PDP laban. Mababa. What happened? Nung inaresto na siya at persahang dinala sa Netherlands, nakakulong na ngayon, halos hindi na natin siya marinig. Anong nangyari kay BP Sara? Biglang tumaas.
Nakakatabang puso ngayon yung mga surveys na lumalabas. Pulse Asia, WR Numero, Publicus Asia, BP Sara, wala na, namamayagpag na, the only top government official among the four na may majority ratings, performance rating. PBBM, Escudero, Romualdez, pabulusok. PBBM, ano yung trust or approval rating ba niya? 25% lang. BP Sara, 61. Ang taas. Yung PDP laban candidates, umaakyat na sa Magic 12. Ang alyansa, nagkakaguliang na. Ang mga financiers daw, ayaw nang bigay ng suporta. Ang mga kandidato sa alyansa, nagkanya-kanya na. Plano na nilang ilaglag daw si Abalos, mga ganon. Bakit? Yun na yung hatak ni Tatay Digong. Kaya, agree ako dito kay Sas Rogando Sasot. Magbasa lang ko sa mga comments. Okay, comments. Nimpa Dagunton. Sabi niya, in his absence, he is much more stronger. That's his legacy. You can never put a great leader. You can never put down a great leader such as Duterte, as it's the people who would lift him up. He is our Tatay Digong ng bayan. Maret Matugas. The only president na may malasakit sa buong bayan. Di mapapantayan ng pera ang serbisyo na pinakita niya. Gusto niya ibuhis buhay niya para sa atin. Dina Gukong. Sabi niya, nakita ko sa kanya ang tatay ko. Lumaki kaming parang sundalo sa disiplina. Walang pabibi, yung bunso lang. Nung nawala ang tatay ko, saka ko na-realize na may punto yung pagka-stricto niya. Oh, ganun din yung buhay ko. Stricto yung tatay ko dahil sundalo eh. Kaya na makarelate ako dito kay Tatay Digong na ayaw na talaga handang gawin ng lahat para maisalba ang kanyang bayan, minamahal. Kaya kapit lang tayo mga DDS. Makakabalik din si Tatay Digong sa lalong madaling panahon. Panalunin muna natin ang mga senador na aliado niya para maisalba natin si BP Sara sa nalalapit na impeachment trial niya. Kaya salamat.